Welcome po muli sa ating palatuntunan, Ang Tamang Daan. Samahan po ninyo kami sa ating gagawing mahalagang pagtalakay sa oras na ito. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Rey de los Reyes, at makakasama po natin ang kapatid na Orly de Guzman. Maraming salamat kapatid Rey, at isa pong masayang pagbati ang aming pinapaabot sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa ating palatuntunan. Muli kami nag-aanyaya, samahan nyo kami sa kabuuan po ng ating pagtalakay. Ilalahad po sa atin ngayon sa pamagitan po ng banal na kasulatan kung bakit may mga tao na nagkamali sa pagpili ng relihiyon. Kagaya po ng ating naipaglingkod na sa mga nakaraan, kapatid na Orly, mahalaga yung tunay na relihiyon. Dahil sa magagawa po ng tao ang tunay na pagbabalik loob sa Panginoon Diyos, ang tunay na paglilingkod at kanyang ikaliligtas. Pero kung ito po ay ayon sa katotohanan o kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sa kabilang dako, mga mahal naming taga-subaybay, ay malaking kasawian po naman ang sasapitin ng sinuman na naligaw sa pagpili ng relihiyon. Kung maunawaan lamang ng tao ang katotohanan ito, tiyak na magsisikap sila na hanapin kung alin ang tunay na relihiyon. Pero gaya po ng ating nasasaksihan, napakaraming tao ang naligaw sa pagpili ng relihiyon. Bakit po ba nagkaganon, kapatid na Orly? Bakit po ba may mga tao na sa halip na ang masumpungan ay yung tamang relihiyon at tamang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay nahulog sila sa mga maling relihiyon? Ang ating Panginoon Diyos po ba dapat sisihin? Hindi ang Diyos ang dapat sisihin sapagkat merong ganitong sinasabi po ang Biblia dito po sa aklat ng Deuteronomio. Sa 30 ang mga talata po ay 19 hanggang talatang 20. Inyo pong pakinggan at ganito sinasabi. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay. Pinatutunayan po sa mga talatang binasa natin na inilatag ng Diyos sa tao ang kanyang pagpipilian, buhay o kamatayan, pagpapala o kaya ay sumpa. Sinabi lang po ba ng Panginoon Diyos yung kung alin ang pagpipilian ng tao? Hindi lamang yon, kundi ginabayan pa po niya ang tao kung ano ang dapat piliin. Ipinakikita po rito na talagang ayaw ng Diyos, kapatid na Rey, na sino man ay mapahamak. Sinabi lang po ba ng Panginoon sa tao na piliin mo ang buhay? Hindi lamang yun, kundi itinuro pa mismo ng Panginoon Diyos kung paano ang pagpili sa buhay. Ang sabi ng Panginoon Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay. Sa makatwid, nasa pagsunod sa utos o kagustuhan ng ating Panginoon Diyos ang ikapagtatamo ng tao ng buhay. Pero kung ayaw sundin ng tao ang tinig o kautusan ng ating Panginoon Diyos, hahantong nga ang tao sa kamatayan, sa sumpa at hindi doon sa hinahangad niya na buhay o kaligtasan ng kaluluwa. Paano po nangyari yon, kapatid na Orly? Kaya humantong ang tao sa kanyang kasawian. Sa halip na ang buhay ang piliin, ano po ang kanyang pinili? Ganito po ang sinasabi. Sa aklat po naman ng Isaias, dito po sa 65, ang talata po ay 12. Aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig, kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinaluluguran. Mga mahal po naming taga-subaybay, sa halip na piliin ng tao ang ipinapipili ng Panginoon Diyos, ang sabi niya, kayuan niya ay hindi nangakinig, kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at pinili ninyo ang hindi ko kinaluluguran. Baka naman po sabihin ng ating mga taga-subaybay, ang ganyang pangyayari ay totoo lang noong una. Pero ngayon daw, sa panahong Kristiyano, sa panahong ito, ay hindi na po daw ganyan ang pinipili ng tao. Totoo yan noon. At maging ngayon, merong ganyang uri ng mga tao na kung ano po ang kanilang sariling gusto, yun ang sinusunod, yun ang ipinagpipilitan at ipinagwawalang bahala kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung ang tao man po, kapatid na Orly, naligaw, hindi niya nagawa ang tamang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos,
Ang Diyos po ba ang dapat sisihin? Mga mahal naming taga-subaybay, hindi po ang Diyos ang dapat sisihin kung ang tao nahulog sa kasawian Sapagkat ang tao po ang gumawa ng kanyang sariling ikasasawi. Sapagkat doon sa binasa nga natin inuutusan ng Diyos na ang piliin ng tao, yung buhay yung pagpapala at itinuro niya kung paano ang pagpili sa buhay. Pero gaya ng nasaksihan nga natin at yun ang sinasabi sa Biblia, ang pinili po ng tao ay kung ano ang hindi kinaluluguran, ang pinili po ng tao, hindi naman ang ipinapipili ng Panginoon Diyos. Sa pangyayari po, ano po ang katunayan na mula pa noong unang panahon, dahil sa ginawang paglabag ng tao sa kalooban ng Diyos, ang katumbas nun hindi niya pinili ang buhay, hindi niya sinunod kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Ano po ang katunayan na ito'y nagbunga sa kanya ng kasawian? Dito sa aklat po ng Malakias, meron tayong ganitong mababase sa 3 at 7. Pakinggan po ninyo. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ang sabi po sa ating binasa, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo anya nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Naligaw ang tao, nalayo sa Diyos, mula pa sa panahon ng mga unang tao. Dahil po sa hindi pagsunod o pagtalima sa kanyang mga tuntunin. Yung binabanggit po dyan na mula sa panahon ng mga magulang, yung binanggit po nyo, mga unang tao, sino po ba yung tinutukoy doon? Tumutukoy yon kina Adan at Eva, na gaya ng alam ng mga nagbabasa ng Biblia, merong utos na ibinigay ang Diyos sa kanila na para sa kanilang ikabubuti. Pero ang tao, hindi ang pinili yung utos na ikabubuti ng tao Bakit po hindi nila nagawa kung ano yung ipinag-uutos ng Panginoon Diyos? Gaya ng alam ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan, ang unang mag-asawa po, dinaya ng dyablo. At ito'y sa pamamagitan ng pagkukunwari na para bagang ang dyablo pa ang nagmamalasakit sa mga unang tao. Na dahil doon, naakit yung mga unang tao. Nahayag lang po na kapag ang tao'y napadaya sa dyablo, hindi siya mapapabuti. Ang tunay na ikabubuti kapag ka po sinunod ng tao ang ipinagagawa ng Diyos at yun ay ang ayon sa kanyang kalooban. Kaya ano po ang ibinunga dun sa nangyaring pagkadaya ng tao sa halip ng Panginoon Diyos ang kanilang sundin ay ang dyablo ang kanilang sinunod? Ang ibinunga po ay sumpa at kamatayan sa mga unang tao Gaya po ng alam ninyo, pinalaya sila sa halamanan ng Eden, sinumpa po ng Diyos ang lupa at ang mga unang tao ay tinakdaanan ng kamatayan. Kaya naman po sinasabi ng iba, kapatid na Orly, na ang ganyang pangyayari noon lang. Dahil ngayon daw po, mapapansin sa panahong Kristiyano, laganap ang iba't ibang uri ng pananampalataya na nagpapakilalang sa Diyos at kay Kristo. Yun daw po ang katunayan na ang tao ngayon, pinili niya ang buhay at sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Maaring yun ang pakiramdam ng tao, pero sa pangyayari, hindi ganun Sapagkat, basahin po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ito pong narito sa aklat ng Mateo, sa 7:13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Hanggang sa panahon natin, may mga tao na ang ipinipilit yung sariling gusto. Itong binasa natin pahayag ng ating Panginoong Hesukristo Meron siyang utos. Ang dapat pasukan, yung makipot na pintuan. Ang dapat daanan, yung makitid na daan. Pero ang pinili ng tao, iba doon sa ipinapipili ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang ganun tao, tiniyak, nahahantong sa kapahamakan. Paano po matutupad, kapatid na Orly, sa panahong Kristiyano, na ang mapili pa rin ng tao ay yung pinapipili ng Diyos, yung buhay sa pagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban? Paano po ito pinakilala ng Panginoong Kristo? Ang sabi ng Panginoong Kristo, kayo anya magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay. Kaya yung diwa ng Panginoong Kristo, yun din ang diwa ng Panginoon Diyos Ang gusto ng Diyos mabuhay ang tao. Kaya sabi niya, doon sa binasa natin kanina, piliin ninyo ang buhay.
Dito naman sa ating binasa, pinapapasok ng Panginoong Kristo ang tao sa makipot na pintuan at pinadadaan sa makitid na daan sapagkat iyon ang patungo sa buhay. Pero kahit na po nilinaw na ng Panginoon Kristo kung alin yung dapat piliin, alin yung dapat daanan, alin pa rin po ang pinili ng maraming tao. Gaya ng narinig ng mga sumusubaybay, ang pinili po yung maluwang na pintuan na ang hantungan naman kapahamakan at hindi yung buhay at kaligtasan na ipinangako ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kaya ang pinili ng tao ay yung maluwang sa halip na ang piliin niyang daanan ay yung makipot na pintuan na siyang kanyang ikaliligtas? Ang dahilan sapagkat hindi po nila natutuhan na magtanggi ng kanilang sarili. Yung kanilang sariling gusto, yun ang ipinipilit. Opo. Kesyo yun ang nakasanayan nila, Yun ang magaan. yun ang magaan, o kaya nandun yung kanilang mga mahal sa buhay, doon nangamatay yung kanilang mga ninuno. Ang iba naman, ang pinakikiramdaman, kung saan nila malayang magagawa ang kanilang ibig gawin kahit na pag sinuri, iba yun sa ipinagagawa ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng ating nakikita dahil sa maraming kaabalahan po ng tao ngayon, ay kanyang tinitingnan muna alin ba yung hindi makakaabala sa kanyang negosyo, alin ba yung hindi makakahadlang sa kanyang mga appointment, sa kanyang mga lakad. Kaya natupad lang yung sinabi po ng Panginoon Kristo na ang pinili ng tao ay yung magaan, yung maluwang, pero hindi naman po patungo sa kaligtasan. Kaya pagka ang tao napahamak, kapatid na Ray, Opo. hindi ho dapat ang sisihin o pagdiskitahan ng tao ay ang ating Panginoon Diyos. At mali din yung sinasabi ng iba na yun daw kapalaran niya nasa guhit ng palad. Kung talagaan niyang ako'y mapapahamak, kahit na anong gawin ko, mapapahamak ako. Kung ako naman anya'y maliligtas, kahit na anya magpakasama-sama ako, maliligtas pa rin ako. Hindi po totoo yun sapagkat ang ipinagagawa ng Diyos sa tao, yung ikabubuti niya, ikaliligtas niya, pag hindi tumalima ang tao doon, hahantong sa kapahamakan. Kaya sa panahon po natin, yung pagdami po ng relihiyon na tinatawag sa iba't ibang pangalan, nagpapatawag o nagpapakilala sila na sila sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo, ayon sa mga apostol, yung pagiging relihiyoso ng tao ngayon, ano po ang kanilang ipinagpauna na? Yung kanilang pagiging relihiyoso, lumilitaw sa panlabas na kaanyuan lamang. Maaaring yun ang kanilang sinasalita. Opo. Pero pagka sinuri, iba yung ginagawa. Hindi naman kung ano kalooban ng ating Panginoon Diyos, kaya hindi tunay na pagrelihiyon at hindi kabanalan ang nagagawa ng sinuman nang ipinipilit yung sariling gusto at hindi po kung ano ang kalooban ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa mga apostol, ang mga unang tao lang po ba ang nadinlang kaya hindi nakasunod sa mga kalooban ng Diyos? Hindi lamang sila ang katunayan. Basahin po natin itong 2 Tesalonica sa 2. Ang mga talata po ay 11 hanggang talatang 12. Ganito ang sinasabi. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalai sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Hindi po natutuhan ng marami ang nangyari kina Adan at Ebe, sapagkat kung paanong nadaya noon ni Satanas ang mga unang tao, ganun din ang nangyayari sa panahon natin . At hindi natin inimbentong mga salitang iyon, kundi yung mismo ang pinatutunayan ng banal na kasulatan. Ang sabi, hindi anya nila tinanggap ang katotohanan. Ang katotohanan, mga salita ng Panginoon Diyos. Kaya dahil sa ayaw tanggapin ang katotohanan, itinulot ng Diyos ng mga taong yon, malinlang ang wika ng kasinungalingan para maparusahan ang mga pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kaya ulitin po natin, kapatid na Orly, ang Panginoon Diyos po ba ang dapat sisihin kung ang tao'y humantong sa kasawian? Hindi po, mga mahal naming taga-subaybay. Pagka may napahamak, ang tao ang dapat nasisihin dahil sa hindi tinanggap ng tao ang katotohanan. Kaya nga, pagka ang tao'y inayawan yung katotohanan, isa lang naman ang kahuhulugan niya. Opo. Kasinungalingan. Malilinlang siya at mapapaniwala sa kasinungalingan, ganun ang sasapitin ng mga taong tumatanggi sa katotohanan. Ano pa po ang katunayan na talagang ang ibig ng Diyos, ang tao ay mapabuti at maligtas? Ganito po naman ang mababasa natin sa unang Timoteo 2:3 hanggang talata pang 4. Ito'y mabuti
at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayon kay Apostol Pablo, mabuti at nakalulugod sa Diyos na siya anyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Opo. Kaya paanong sisisihin po ng sino man ang Diyos, samantalang siya mismo ang may ibig o may gusto na lahat tayo magtamo ng kaligtasan? Baka naman po sabihin ng tao, di bahala na ang Panginoon Diyos kung papaano niya ako ililigtas. Ayon po sa ating binasang talata, papaano po ba maliligtas ang tao? Nandito rin po kasagutan para ang tao'y maligtas, kailangang maintindihan muna niya kung ano katotohanan sa ikaliligtas. Opo. At yung narinig niyang katotohanan, dapat niyang tanggapin niyo sapagkat gusto man ng Diyos na iligtas ang tao. Kung ang tao ang ayaw, hindi maliligtas ang tao. Kaya nga, merong katotohanan na dapat maintindihan, dapat isakatuparan para maligtas. Binasa na nga natin kanina na pinapapasok ng Panginoong Hesukristo ang tao sa makipot na pintuan, pinadadaan doon sa makitid na daan, sapagkat iyon ang patungo sa buhay o sa kaligtasan. Pero gaya po ng ating nasasaksihan, iba po ang ginawa ng marami. Ang pinasukan, ibang daan, yung maluwang na pinto at malapad na daan, na ang tungo, ang hangganan nun, ang dulo nun, kapahamakan ng kaluluwa. Ang sabi naman po ng iba, ganito. Ang binanggit daw po sa Mateo 7:13 hanggang 14 ay dumaan o pumasok dun sa makipot na pintuan. Ang binabanggit naman daw po ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, dapat ang tao umanib sa Iglesia ni Cristo. Iniiba daw po natin yung nakasulat sa talata. Hindi po namin iniiba sapagkat yung pong pagpasok sa makipot na pintuan, yun din ang pagpasok sa tunay na iglesia. Sapagkat kung babasahin natin ang Juan 17:9, dito po sa Revised English Bible, iliwat na po natin sa Pilipino. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Sa ating binasa, sabi ng Panginoong Kristo, buong katotohanan na sinasabi niya, siya ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Yung tupa pong tinutukoy, hindi po tupang hayop, kundi mga tao ng Diyos, batay sa Ezekiel 34:31. Kaya tiyak ang gagawin para ang tao'y maligtas. Dapat na pumasok sa loob ng kawan para maging ligtas o magtamo ng kaligtasan. Ang sabi po ng mga tumututol sa atin, ang binanggit daw po ng ating Panginoon Kristo na katotohanan dyan, ay dapat pumasok ang tao sa kawan. Ang itinuturo naman daw po natin, pumasok ang tao sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa ang kawan na pinapapasukan ay ang Iglesia ni Cristo. At yan po ay hindi namin konklusyon o opinyon, kundi yan po nasa Biblia. Sa Gawa 20:28, sa salim po ni George Lamsa sa wikang Pilipino na, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Yan ang nasa Biblia. Kaya ang pagpasok sa loob ng kawan, ang nagturo niyan ang Panginoong Hesukristo. Yun din yung sinasabing pagpasok sa makipot na pintuan at pagdaan sa makitid na daan, sapagkat ang daan nga at pintuan, ang Panginoong Hesukristo, ang papasok sa Kanya, mapapaloob sa kawan, na ang kawan ay ang tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya kapag ka po may mga nagsasabi na hindi na raw kailangan ng iglesia, hindi na raw po mahalaga ang pagpasok sa iglesia, tiyak na kasalungat sila nung ipinagagawa ng Panginoon Diyos na dapat piliin ang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban o sa kanyang katotohanan. At ang ganun turo, hindi po katotohanan kundi kasinungalingan. Nais nating maalala ng mga sumusubaybay, kapatid na Ray, Opo. yung ating binasa kanina, na ang mga taong tinanggihan ng katotohanan at ang pinili ay kasinungalingan, sa halip na maligtas, ang kanilang kasasadlakan ay ang kapahamakan. Kaya pag napahamak sila, sila pong may problema, sila may depresya, at hindi dapat isisi sa Panginoon Diyos ang lahat. Kaya kapag ka po ang tao, hindi siya dumaan dun sa daan na pinadadaanan ng Panginoon Diyos, hindi niya hinanap yon. Ginawa lang niya ang ayon sa kanyang magustuhan o napili.
Ano po ang tiyak na sasapitin ng tao? Babasahin po natin ang sinasabi dito po sa aklat naman ng Jeremias sa 6:16 at talatang 19. Ganito po ang pahayag. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Makinig ang buong sanlibutan. Ang mga taong ito'y mapapahamak at iyon ang nararapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, bagkus itinakwil nila ang aking kautusan. Dito po, nais naming mapansin nyo, merong ipinagagawa ang Diyos sa tao. Ang sabi niya, hanapin, lakaran ang pinakamabuting daan. At itong ikaliligtas ang sabi ng Panginoon Diyos, doon kayo lumakad, magtatamo kayo ng kapayapaan. Kaya kapag ka po ang tao, hindi niya tinalima yung ipinagagawa ng Panginoon Diyos, hindi siya dumaan dun sa daan na ikabubuti niya, ano po ang mangyayari sa mga taong yon? Ang sabi po ng Panginoon Diyos, ang mga taong ito ay mapapahamak at yun ang nararapat sa kanila. Kaya hindi inhustisya yun. Opo. Yun talaga ang hustisya. Yun ang katarungan. Inayawan nyo ipinagagawa ng Diyos Hindi ang wika, tinalimang mga salita ko, bagkus kanilang itinakwil ang aking kautusan. Kaya, kung mapapahamak ang tao, inaani lamang niya ang kanyang ginawa at hindi po ang Diyos ang dapat sisihin. Ano po ang katunayan na sa halip na dumaan ng tao dun sa daan na kanyang ikabubuti, yun ang ikatutupad ng kalooban ng Diyos, ay inayawan pa rin niya yon. Sabi sa ating binase, ang sabi ng mga tao, ayaw naming dumaan doon. Matigas ang ulo. Opo. Sinasabi na ng Panginoon Diyos, ano dapat hanapin, ano dapat piliin, ano dapat lakaran o daanan, yun ang pagkakaroon ng kapayapaan o kaligtasan, ipinipilit yung sariling gusto. Ayaw doon sa gusto o paraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, tiyak ang kanilang kahahantungan. Mapapahamak ang ganong mga tao. Maaari pong sabihin ng iba, ang binabanggit po sa mga talatang yan ay yung mga taong hindi relihiyoso. Kami naman may pagsisikap, meron kaming relihiyon, may ginagawa kaming paglilingkod sa Panginoon Diyos. Siguro naman daw po, dun sa kanilang ginagawa, ay nalulugod na ang Panginoon Diyos. May sagot si Apostol Pablo dyan, nasa Roma 10:2 hanggang talatang 3. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Totoo po, sa panahon natin, maraming nagre-relihiyon. Maaring dibdiban yung kanilang sinasabing paglilingkod at ang kanilang pinag-uukulan ng paglilingkod o pagsamba ay ang ating Panginoon Diyos. At yan ay totoo, maging sa panahon ng mga apostol. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mapatutunayan ko anya na sila nagsisikap maging kalugod-lugod sa Diyos. Maganda hanga rin, maganda intensyon na maging kalugod-lugod o karapat-dapat sa Diyos. Pero mayroong problema. Hindi tama yung kanilang batayan, kapatid na Ray. Maaari pong sabihin ng iba, yung kanila naman daw pong sinunod ay yung iniaalok din ng ibang mga tagapangaral. Maganda pa nga daw po dahil magaan yung pinagagawa. Tanggapin lang ang Panginoon Kristo bilang pansariling tagapagligtas, sumampalataya lang kay Kristo, ay maliligtas na, wala na daw pong ibang gagawin. Kung yun ang sinasabi sa Biblia, tanggapin natin. Pero pagka hindi nasa Biblia, kakontra pa ng katotohanan nasa Biblia, yun ang sinasabi kanina na maganda layunin pero mali ang batayan o patakaran. Sapagkat kung ating babasahin itong nasa aklat po ng Epeso, sa 5 ang talata po ay 6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Babala po ito ng mga apostol. Huwag ang wika kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. May mga tagapangaral ang ituturo, walang kabuluhan o walang kwentang aral. Hindi po ikaliligtas yun, sa halip ay ikapapahamak. Baka po sabihin ng iba, bakit? Yung bang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay walang kabuluhan? Yung pananampalataya sa Panginoong Kristo, mahalaga po yun Pero kung
ang sasabihin, sapat ng sumampalataya lamang sa Kanya, ang gayon po, mga salitang walang kabuluhan. Hindi pa rin nagbabago ng patakaran ang ating Panginoon Diyos mula pa noong una hanggang ngayong panahong Kristiyano. Inilatag niya kung anong pagpipilian ng tao. Mapapasa kanya ang buhay kapag sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pag inayawan niya, gaano makaganda yung iniaalok, wala pa rin kabuluhan yun sapagkat hindi nga ikaliligtas ikapapahamak ng kaluluwa ng tao. Kaya nililinaw po natin sa ating ginagawang pag-aaral, hindi po paraan natin ang masusunod. Meron ng kalooban ng Diyos, susundin na lang ng tao. Maging sa pagtataglay ng pananampalataya, merong kalooban po ang ating Panginoon Diyos, hindi po sasampalataya lamang. Paano po masusunod ang kalooban ng Diyos para mataglay ng tao ang tunay na pananampalatayang kanyang ikaliligtas? Nililiwanag po yan ng Apostol Santiago, Santiago 2:14 at 17 pa. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ito po'y rhetorical question. Opo. Tanong na nandito ang sagot. Ang sabi, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan. Ipinakikita ng Apostol Santiago, walang kabuluhan ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Naninindigan po tayo ng mga iglesia ni Kristo na napakahalaga ng pananampalataya. Pero hindi po sinabing sumampalataya lang sa ating Panginoon Kristo. Merong dapat ilakip. At yung dapat ilakip, ayon po sa pagtuturo ni Apostol Santiago, ay gawa. Kung aling gawa yon, yung ipinagagawa ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, sapagkat marami mang ginagawa ang tao, kahit pa pinamumuhunan na niya ng pagod, ng panahon, ng tinatangkilik, kahit pa ng buhay niya. Kung mali naman ang batayan, hindi naman yun ipinagagawa ng Diyos, sayang ang lahat. Hindi rin maliligtas ang tao, hahantong pa sa kapahamakan. Kaya upang ang pananampalataya po ay magkaroon ng kabuluhan, ano po ang nilinaw ng mga apostol? Sa Galacia, dito po sa 5, talata 6, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang paghahalas ay walang kabuluhan, kahit man ang di paghahalas, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang may kabuluhan po sa Panginoong Hesukristo ay ang pananampalatayang may kalakip na gawa, udyok pa ng pag-ibig. Dapat magkakasama po yun, pananampalataya, gawa, pag-ibig, para maging makabuluhan ng tao sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag ka po yun ang ginawa ng tao, hindi siya magkakamali sa pagpili ng relihiyon. Ang tao ay mapapanuto, ang makakamtan niya yung buhay, pagpapala na galing po sa ating Panginoon Diyos. Alam po namin na pinakananais nyo rin na magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw na mapalad. Kaya po, nagsisikap din kayo na gawin ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ngunit, ang dapat po nating maunawa, hindi yung kalooban natin ang dapat masunod. May ipinagagawa na ang Panginoon Diyos at ito pong inilahad namin sa inyo sa pagkakataong ito. Sundin natin ang kanyang kalooban sa pagitan ng Panginoon Kristo, pumasok tayo sa kawan, magsama-sama tayo sa loob ng tunay na iglesia, magawa natin ang tunay na paglilingkod. Sa ganon, pagdating ng araw ng paghuhukom, magsama-sama tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila. Amen. Ikaw ang may ibig na ihayag ang iyong kalooban. Amen. Sa panahon namin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Opo. Inihayag sa pagkakataong ito. Mahalaga ang iglesyang itinayo ng iyong bugtong na anak. Opo. Upang dito kami magsama-sama, matupad namin ang kagustuhan mo. Amen. Hinihiling namin, kahabagan mo po ang mga inabot ng palatuntunan ito. Opo. Sa aming magkakapatid, ito'y makapagpatibay sa amin. Opo. Sa mga hindi pa namin kapananampalataya, bigyan sila ng pagkakataon. Opo. Makaunawa upang sama-sama kaming tunay na maglingkod sa iyo. Amen. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Opo. Sa mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob mo sa kabuuan ng iglesia. Opo.
sa basbas at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa iyong pamamahala. Amen. Ang aming hiling, pamalagiin ng kapayapaan sa buong iglesia Opo. at makapangyarihan kaming pangunahan ng tagapamahalang pangkalahatan hanggang makasapit kami sa pangako mo pong kaligtasan. Amen. Ama namin Diyos, bumabalik kami sa iyo. Sumasampalataya kaming, nilingap mo po kaming lahat, Opo. maging ang aming mga taga-subaybay, Amen. upang patuloy pa silang magsuri sa iyong katotohanan. Amen. Lahat po, Ama, magalang naming pakiusap sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.